Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin na iyong pangalawang half ng iyong January 2025, 16 to 31. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng post. Ano ba yan? Yung mga comments, sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo, energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin. Uy, broken bridge, oh. Nasa baba ng video na to, all the details para sa personal reading. General reading tayo, Virgo, iba ang personal reading, at ang general reading. At vice versa. Pag hindi nyo alam ang meaning, paki-research na lang kung anong energy ang lalabas dito, irespeto na lang din natin. Nangyari o mangyayari pa lang ulit natin. Bulol-bulol. Pag sayo, okay? Para kay Virgo. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Okay, thank you. And we have the Lily. Well, understanding ka talaga, no? Kahit anong baliktarin ko yung ay may ahas pa. Ingat, may taong mangliling lang sa'yo. Nako, may taong mangliling. Ingat ka ha. Kasi, alam mo naman yung, diba? Mga taong mangliling lang. Pwede sa pera, pwede sa kung saan man bagay. We have the dog getting together with the friend. Ayan, maaring may mga magkikita, no? Yan, maaring may mag-aaya sa'yo. Yan, na malalapit sa puso mo. Ganyan. O kaya, may kukontak sa'yo. Ganyan. Maaring may pagkikita ng malapit sa puso. And also, we have the gay bell. Involvement with the law. Baka eto yan, no? Diba? Nataahas. O. Kung may mga dapat kang iwasan mo na. Baka mapunta ka nga dito na you want justice. Diba? Ibasin nyo, baka mayroon na kayong hinaharap na isang law situation. Sa iba dito, no? O kaya yung iba naman sa inyo is mai-involve ka. O kaya may mga sitwasyon na maaaring itong friend na to, hihingi siya ng tulong sa'yo. Ganyan. Baka bibigyan mo siya ng payo. Ganyan. Or vice versa tayo. O ikaw naman ang hihingi ng tulong sa friend mo. Diba? Kasi, alam mo ba na naloko ako? Mga ganyan, diba? Kaya mag-ingat kayo. Doble-doble ingat lang ha. At nako po. Kumbaga, eto na nga yung tinapay, nawala pa, di ba? Yes, we have the bread. Period of prosperity and abundance. Ito ang iyong kasaganaan this time. Congrats, no? Yan. Kung ito na yung kasaganaan mo, mapupunta pa dito kay di ba? Kumbaga, be contented. Ganyan. And also, we have the broken bridge. Ito yung mga sitwasyon na unsuccessful outcome ng isang problema. Yan. Baka ito yan, may related siguro dito yan. Kay law. Yo. Kung ano man yan. And also, when it comes dito, sa nakikita ko dito, ang nakikita ko rin dito is, maaari may mga gusto kang aksyonan na isang bagay sa buhay mo na hindi mo makita yung solution or hindi mo muna siya gagawin. Ganyan. No? Maaari may mga pag-iisipan ka muna bago mo siya aksyonan. Pero pag-isipan mo na lang muna kasi magiging ganito ka. Okay? And you have the rat. Someone who working against you behind your back. Ito yan, oh. Oh my God. Ito yan, oh. Ay, ito rin si baboy. Nako. Baka may alaga kayong baboy tsaka may mga daga. Alagang daga. May mga daga. Mali mo yung hamster, di ba? Yan. Mag-ingat ka. Ayan, magkakasama yan. Maging matalino kayo. Baka yung sa mga Gcash, mga Facebook, yung mga mangungutang-ngutang, isa yan sa pangungutang, di ba? Yan, mga taong makasarili, ingat kayo. Tapos ayan, no, may tao na maaari may gumawa sa'yo na isang bagay, no, na hindi niya tupadin dahil sa sobrang niya kasakiman. Ganyan. O maaari naman na meron kang isang bagay. Halimbawa, pwede rin siyang mangyari sa pamangkin mo, sa anak mo, sa kapatid mo. Halimbawa, yung anak mo o kahit sino yung kapatid mo, sabihin mo na, ganito, wag ganyan. Huwag kang dyan kasi delikado. Pero, hindi. Sarili niya lang kasi inisip niya. Hindi siya makikinig sa'yo. Diba? Tapos bigla siyang na-accident. O kaya bigla siyang nadapa. Diba? Yung mga ganun. Kahit yung mga small things, ipasok mo to. Kasi,
pwede to sa pang-araw-araw na na situation mo. At pwede rin ito in a big situation, ha? Maaring sa mga GCash, mawala yung money mo, may mangutang na hindi naman gubayad, o kaya may utang sa'yo, hindi naman pala nabayaran. Tapos, nangutang siya, sasabihin niya, wala naman ako inutang sa'yo. Di ba nagbayad na ako sa'yo? Mga ganun. Ingat ka. Mag-ingat ka ng sobra-sobra. No, kumbaga nandito na si Prosper. O kaya itong kaibigan mo na ito. O kaya sasabihin niya, tinuturing ka niya na friend. Tapos hindi pala. Yan, di ba? Kumbaga, kung ano-anong aanihin niya sa'yo. Ingat ka talaga. As in, mag-ingat ka. Sobra. Ang panahon pa naman ngayon, hindi ganoon kaano. No? May mga, ano ba yun? May mga na yan, di ba? May mga group. Yan o, dito pa si Ahas. O, doble-doble na yan o. 4 yan. 1, 2, 3, 4. Tapos ito pa si Ahas. Ito pa si Serpent. Someone wearing a mask, ha? We have the 7. Ay, ang galing o. 7, 17, 29, and 31. Tandaan mo, ha? Yung lahat ng solution, nasa sayo. Kung gusto mo ayaw mo mangyari itong sitwasyon na to, nasa sayo yung susi. Kung gusto mong gawin, di good luck. Basta maging matalino ka lang. Yun ang payo ko sa inyo, no? Okay. Andito yung magkakaroon ng mga emotions na, siguro this week, no? Or bago pa mangyari itong sitwasyon, wag naman sana, no? Yan. May mga tao na mangiling lang sa'yo. Yan. May mga tao na hindi sila magiging totoo bulo sa'yo. May mga untrustworthy person, ganyan. And wearing a mask, may mga tao na magpapanggap na maaring kaibigan mo, caring sa'yo, tutulungan ka niya. Anything na hindi mo kailangang magtiwala sa kahit na sinong tao. Huwag kang gagawa ng bagay na hindi ka sure. Nasa sa'yo si key. If you want to grow or you want to achieve something, nasa sa'yo si key. No? Nasa sa'yo yung positivity. No? And then, nakikita ko rin dito na there's a cheating. Yan, may mga manluloko. May lulukohin ka, lilinglangin ka. Either kaibigan mo, kapatid mo, nasa paligid mo, o nakakausap mo. Ingat ka pa rin talaga. And then also, napapahimuntukin nga ako sa inyo. May mga sitwasyon, kasi we have the prosperity, and yung bread, meron tayong bread, diba? Yung mga sitwasyon na, kumaga ito yung umpisa ng iyong tayog, yung papunta sa iyong success. Kung titignan mo to, tas andito to, diba? Ibig sabihin, nahandito ka na sa tayog ng iyong tagumpay. Pero kung dito ka naku po, lahat yan, magpo-fall down. No, handito ka na paakit ka na sa iyong tayog ng tagumpay. Ito mo, diba, nag-fly ka, diba? Ibig sabihin, this is a beginning of your success. Ito na ay, parang lalaglag yung pilik mata ko. Kilay ko ata yun. Ito na yung umpisa na iyong tayog. May mga umpisa ka ng gagawin, o mga nag-uumpisa ka na. Also, kita mo siya, di ba, magneting. And you are looking to the future. Andito na yung sitwasyon na may mga iba sa inyo is you are magneting the luck, the growth, the achievement, ganyan, the abundance, ganyan. At magkakaroon mga extension sa iba, no? Sa nakita ko dito. May mga magaganap na magbabago this time yung destiny mo. Kasi kung tingnan mo, puro siya nakatingin sa the future, di ba? Basta huwag ka magpasta ka dito, ha? Imbis na papunta ka na sa future, bigla ka bang yan, di ba? Punta ka na dyan sa future. Andun na may mga mag-a-unlock na sa'yo, mga new idea, mga destiny, may mga mag-o-open na sa'yo, na dapat mong pasukan, may mga fulfillment, ganyan. No? May mga sitwasyon na pag magiging wise ka at magiging wiser ka this time, talagang mas magiging higit pa sa inaasahan mo is darating. And then also, the beginning of the happiness. Yan. May mga movement, may mga transformation, may transition actually. Siguro may sitwasyon na paglilipat. Ako nakikita? Paglipat
Hindi ko alam in what way. Siguro, iiwanan mo yung the old version of you, ganyan, no? Siguro ganun. O lilipat ka ng bahay, o lilipat ka ng movement. May mga sitwasyon na magbabago. There's a destination change sa'yo this time. Magiging, iba sa inyo is magiging ano kayo, flexibility, parang hindi yung sitwasyon na kokontrolin mo at babalansehin mo yung mga bagay sa buhay mo. Halimbawa, pera mo, this time babalansehin ko na yung pera ko, kailangan hindi na ako magiging magastos, o this time kailangan yung business ko is ganito, ganyan, ganun, no? Kumbaga, ay, hindi mo na ako bibili nito, kailangan mataubos mo na to, yung mga ganun. Kung ano man yung how you balance and control yung sitwasyon mo this time sa mga iba't ibang aspeto ng buhay mo, no? You're thinking to the future, sa nakikita ko dito, no? You're thinking to the future. Handito ka na rin sa mga paninindigan sa iyong mga desire and you take it action, no? Handito na rin yung situation na pagbabalik ng iyong self-vitality o sigla, yun, handito na rin yung ego na hindi ka na magpapatalo from the past, na parang na past mong situation, ganyan, na mas more kang magiging more achieving this time. So, nakita ko dito. Handito na kasi yung lakas ng loob mo eh. Kumaga, handito na yung self-personality is mag-growth na siya. Ang ganda. Maraming mag-change sa'yo. Kung dito na mo, di ba, puro nakatingin ka dun sa future. Hoy, batang bulelet! Yung anak ko nandun sa ilalim. Energy ni Virgo. Teherupan. Ay, may nakalimutan ako dito. Meron atang kang tutulungan? Parang may nakita akong pagtulong or tutulungan ka. Parang ganun. Pero mag-ingat ka sa tulong, sabi ko sa'yo, di ba? Baka maging broken bridge yun, ha? Tsaka maging gavel siya. Ingat ka rin. Iba dito, may gagawin kayong action. Ay, ano ba to? Parang siguro, mag-exercise na kayo, mag-move na kayo. Tingnan natin si Hierophant. Uy. Ito ang energy mo, ha? This week. Okay. And then, uy, may nakita akong ano dito. Naku. Tingnan pa rin natin. The strength. Lakas ng loob mo. Okay. Okay. Ang energy mo this week is, ang sinasabi dito, kung magiging responsible ka at magiging matalino ka lang daw this week, is, hindi ka daw maloloko. Kasi may tao na magiging kind siya sa'yo, pagtulong, or papayuhan ka, ganyan, na very care siya sa'yo, tapos, hindi yung, ano ba to? Parang, magiging concern siya sa'yo, aalagaan ka, or papayuhan ka, yung mga gano'n, yung tao na magiging sobrang mabait sa'yo, ganyan. No? So, nakita ko dito. And, ingat ka, no? Kasi, why? Kung sino yung tao na magiging ganito sa'yo this week, kailangan mo maging wise, no? Itong tao na to, may hinahide siya sa sarili niya kasi maaaring may tao makikipag-usap sa'yo na maaaring kakaroon ng pagsisinungaling dito sa tao na to. They lying, dishonest, parang may pagloloko. Hindi siya totoong tao. Maaaring cheating, maaaring kaibigan mo siya, maaaring magulang mo siya, maaaring asawa mo siya, or maaaring siya yung magiging cause para magkaroon ka ng broken bridge, the gavel, the fig and the rat, tsaka na mga struggle, problem, ganyan. No? Yun na nakita ko dito. Kasi may makikipag-usap daw sa'yo na napakagaling niya magsalita, very smart, hindi mo mapapansin na siya is niloloko ka niya, ganyan. And then yung siguro andito siya situation na ano siya,
parang hindi mo mapapansin na ano siya, niloloko ka niya eh. Kasi ang galing niya magsalita. Magaling siya magsalita. Alam niya yung sasabihin niya actually. Napakagaling. As in, no? This is a sneaky person sa nakita ko dito, and you need to be wise. Kailangan mas smart ka sa kanya. Hindi siya totoo. Yun ang energy mo this week is to be smart. Maging wise. Magdesisyon ka na gamit ng utak. Okay? Halimbawa, kahit ano-anong sitwasyon, kaibigan mo na nakapag-usap sa'yo, kung ano mga hilingin niya sa'yo, o ano man tulong na ganyan, o vice versa, mga ganyan. This week is you need to be more smart. Gamitin mo yung utak mo when it comes sa mga desisyon sa buhay. Sa nakita ko dito. And, kailangan, maging very intellect ka this week. Lakasan mo na yung loob mo, kasi we have the strength din, di ba? Trust to your intuition sa nakita ko dito. And dito rin is to valuing in what you have. Ganyan. Kumbaga, huwag kang mang-asam ng labis-labis na maaaring ikapahamak mo. Kasi baka hindi mo makita yung part na yon na hindi na pala totoo. Alam mo yun? Basta mag-ingat pa rin kayo. And let us see, ang parating kay Virgo. May mga didesisyonan ka raw dito. Parang may mga, dito rin is may mga uumpisahan ka actually. May nakikita rin ako ditong confession or pag-uusap. Ako nakikita ito. Siguro there's a confession or someone's want to talk. Pero, hindi ko mo nakikita ang maganda. Ano ba yan? Ba't puro ano? Basta mag-ingat ka lang. Five of Swords. Kasi lumabas na siya sa una, di ba? Oh my God. Oh, In what way? Pera? Nakita kong pera. Parang maluloko ka sa pera. Ang parating sa'yo, okay, parating sa'yo, parang, yung iba sa inyo, maaring bubulihin kayo. Tapos, may tao super magsisinungaling sa sa'yo. There's a corruption. Ako nakikita. May tao na magiging dishonest o hindi totoo. May tao na unfair. There's an unfairness. Ako nakita, makakaramdam ka daw this week ng isang sitwasyon na malungkot. Kuhanin mo lang yung side dito, malungkot ka. May mga self-doubt. May mga sitwasyon na medyo mapanghihinaan ka ng loob. Maging weak ka actually. May konting, basta hindi masaya. Oo. Maaring magkakaroon ng conflict or maguguluhan ka sa isang sitwasyon. Maaring may mga mag-aaway, malaki man o maliit yan, o hindi lang pagkakaintindihan sa bagay-bagay, you know? Ganyan. May tao din sa iba sa inyo, kuhanin mo yung sa'yo dito na actually there's a frustration no? For this week. May frustration ako nakikita. Or malilito ka lang sa mga bagay-bagay, ganyan. Ang pinaka-ano ko dito, kasi lumabas siya sa uni. Mayroon kang gustong, kuhanin mo may mga gusto kang hustisyahan na hindi mo makukuha yung hustisya. Ganun. Sa iba naman is magiging disbalance kayo this time kasi hindi nyo alam, kasi medyo weak yung energy nyo sa akin. Maaring may mga bagay na situation na isusurrender mo na lang. Ganyan. Isusurrender mo na lang, iintindihin mo na lang. May mga agreement, disagreement, battle, or magtataas ng ego. Okay? May mga pag-uusapan, may taong hindi may tao, ikaw or may tao na parang hindi siya magpapatalo sa'yo. Ganyan. Na parang sasabihin mo, okay, fine. Ganyan. And also, magkakaroon iba sa inyo ng lack of clarity from something. Ganyan. May mga lack of clarity ka na aksyonan o gagawin or situation na uumpisahan.
Ganyan. O, halimbawa, ile-let go na lang. Ikuhalin mo yung sa'yo dun. Kasi ang daming meaning ng card eh. O, ile-let go, ganyan. Pero hindi mo alam. Parang maaring malalak clarity ka dun. Alin ba dapat? Ano ba dapat? Ito ba dapat? Ganun ba dapat? Ngayon nag-aaway din sa no? Sa, kanina, di ba nakita ko pera. May kaguluhan din sa, ano ba to? Territorial. May sunog Siguro eto to yung mga taga-ano to. Kasi to, karma yan Siguro mga taga-Amerika to. Yan Yan, di ba? Yan, fire. Tapos eto, karma. Yan. Eto kasi yung sila yung mga Virgo na sa Amerika yan. Yan parang nahadun kayo sa situation na nagkaroon ng karma situation. Ako na nakita to. More on fire, ito. Parang dito sitwasyon na parang wala sa puso yung mga ginagawa nyo. Ganyan. Kaya maaaring nagkaroon ng paghahatol. Yan justice, paghahatol yan. Sorry sa mga taga-Amerika. Kasi andito kayo Parang andun kayo sa sitwasyon na hindi kayo nag-isip maigi. Walang puso. Kung tingnan mo, di ba, andito yung cups, di ba? Parang tumapon siya. Hindi kayo gumamit ng puso. Kaya ngayon, na karma. Yan more on fire and karma. Kuhanin mo lang yung side dito Ngayon, tingnan mo, parang pagkasunog ng buong baryo ng mga gubat. Tingnan nyo. Kita nyo? Yan. Paghuhukom to With the star. Tapos ngayon, tapos the star and the star. O ngayon, this time, you need to heal. Kasi, sa mga ginawa nyo. Parang sinisigo pa daw yun. Kaya ngayon magpasalamat tayo. Ako. Ibang manghusga si Lord. Ano dapat iwasan ni Virgo? There's a document ako nakikita sa iyo. Document, papers, something ganun. Hindi ko alam ano yun. Pero nakakagano. King of Cups dapat iwasan. Days. Ano yun? And the Hermit. And the World. Iba dito, para may mga pag-aalala kayo na related to a distance kamag-anak, kakilala, parang ganun ako nakita. O kaya ang iwasan mo daw is, okay. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon na magpigil. Magpigil talaga. Pagpipigil na isang bagay na ayaw mo isumulat. Ano yun? Yung pagiging quiet. Alam mo yun? Yung kailangan naman ng opinion mo o kailangan mo naman magsalita o kailangan mo namang makipag-communicate, sasarilihin mo lang. Yung mga ganun. Iwasan mo daw yun. No? Huwag mong tiisin yung isang bagay at huwag mo lang kayanin yung isang bagay na nag-iisa, kumbaga. No? Kasi kumbaga, may mga kasama ka naman, syempre. Sabihin mo rin yung nasasaloob mo, ganyan. Sabihin mo kung nasasaktan ka na ba, sabihin mo yung opinion mo. Kailangan mo rin makipag-communicate. Huwag mo lang kimkimin yung mga dapat na gusto mong sabihin or you have an idea o may mga bagay na gusto mo mag-success pero gusto mo lang sarili. Diba? Mas magsasucess ka if there's a person dito na makakatuang mo. Diba? Ganun. Huwag mo lang tiisin yung mga bagay-bagay na huwag mo sarilinin. Ganun. Yung mga bagay-bagay na ganun. Hindi ko ma-explain. Ang engot ko talaga. Tingnan natin. Yung iba dito, siguro meron kayong travel. Kasi nandito ka kasi sa sitwasyon mo na lumalayo ka rin sa tao. Tsaka parang mas ginugusto mong
sarili ninyo mga bagay-bagay, no? Tingnan natin, the love. Love is sa lahat, ha? Kapatid, anak, asawa, karelasyon. Kamusta sa love this week, sige? Ay, lumabas talaga siya, oh. Oh, lumabas na yan kanini. Bakit po? Wow. Galing, oh. The Queen and the... Ay, ang dami mong Queen, oh. Oh. Wala la la. O, di ba? The Queen and the Queen and the Queen. Diyos Mayo, ikaw na pumasa ng lahat. Sabi ka na. Parang alam mo, ikaw na yung pumasa ng lahat ng situation mo. Diyos ko po. Sabi ko sa'yo, ito ka, oh. Diba? Gigil pa effect si ate. Okay. Okay, so nakita ko sa'yo, when it comes to a love, yes, meron kang no? You have a rule when it comes to a love. Medyo, when it comes to love, andin yung pagiging matigas. Andin yung sitwasyon na you always control your feelings, no? You always control your feelings, pero handun pa rin yung sitwasyon na very emotional. Ano ka lang talaga, controlling your feelings. Parang ayaw mo lang talaga ipakita na minsan malungkot ka, na minsan may mga iniisip ka, ganyan. Sa nakita ko to. This week, ganun ka kasi with comes to love. And then also, nandito yung sitwasyon na you're quieting on illusioning for a manifesting something in your life, ganyan. Gumgahan din yung with comes to love, parang gusto mo ikaw yung magpasya, gusto mo ikaw yung magdesisyon, or gusto mo ikaw you are the final decision na makiklear ng sitwasyon na yun. Ganyan. Parang ganun ka. Alam mo yun? Halimbawa, sinabi ng partner mo, o kaya sinabi ng kapatid mo, o ng nanay mo, o kaya anak mo, halimbawa, na ganito, ganyan. Tapos santo ka muna sa sitwasyon. Sandali. I need to clarity yung mga ganyan sitwasyon. Yung mga ganun ka pa sitwasyon. Tapos parang, dapat ganito na lang. Okay? If ever na ganito na lang, ganun na lang, ganyan na lang. Yan. You always helping then also, no? Ganun yung love that you want to give to somebody. Inglesera si ate. O, minsan lang, minsan perfect, minsan bukay kang, no? Ganon. Pero is more, kung tutusin, kala mo, when it comes to love, you are controlling always your emotions. Ganyan. Nagpapakatatag ka, pero deep inside, napaka-emotional mo. Yes, napaka-very confident mo also, no? And also, Virgo is you're very attractive person, no? You're very attractive, na maraming tao ang na-attract sa'yo kasi handun yung pagiging matulungin mo, handun yung pagiging confident mo, handun yung pagkakaroon mo ng wisdom, no? To clarity all the situation, ganyan. Magaling ka magdesisyon, you know how, kumbaga hawan na instruction, no? Kumbaga, magaling, kumbaga, very organized ka sa lahat ng bagay. Kaya, handun yung mga sitwasyon na na-attract mo yung mga tao na kaya mo i-handle yung mga bagay-bagay. Ganun yung nakikita ko sa'yo, no? Sa iyong sarili. Tingnan natin ang money ni Virgo this week. Sana naman maganda to. Oh! Why? Ganito ka ba? In what way? Pero medyo hirap ka ata sa parang medyo may konti Bakit po? Okay. Ikaw naman pala may gawa. Ginawa to eh. And then, ito puro money yan Okay. When it comes to your money, ang nakikita ko sa'yo dito, Virgo, is, andito kasi sitwasyon mo na, yes, may mga, siguro nga, iba may problema sa money, ganyan. May mga sitwasyon ako na maaari nagkakaroon ka ng frustration, or a situation na when it comes to money, kuhanin mo lang sa'yo na ayaw mong maglabas basta-basta because the money na
na-provide mo o naipon mo man yan o yung meron ka, pinaghirapan mo yun. Alam mo yun? Para nandun ka sa awakening na maaring in the past is hindi ka ganun naging successful when it comes to your money, and this time is ang nakita ko, maaring na-awaken ka doon at kahit na mahirap gawin is you try your best to not releasing yung money ng basta-basta. Ganun na nakikita ko sa'yo. Hindi ka ganun parang you accept it na okay, ito lang muna ang dapat na dapat ganito lang muna ilalabas ko, dapat kasi ang hirap ng pinagtrabahuhan, ang hirap kong kitain to, ganyan, yung mga ganun. Kumbaga sapat lang ang meron ako, kailangan ganito na, dapat ganun na. Kumbaga ayaw mo na bumalik sa dating ikaw na wala ka Ganyan, sa dating ikaw na ganun ka na ngayon. Parang masyado ka na nando ka na sa paninindigan. Nandiyan na yung strong will mo na. No. No, magpigil ka. Kailangan ganito. Mga ganun. O you need. Kasi magiging cause siya ng frustration mo. Tingnan natin ang advice sa universe para kay Virgo. Please show me. Parang handi na yung sitwasyon na ilalet go mo na yung dating ikaw. I-withdraw mo na yung mga dapat i-withdraw. Ganyan. There's a changes nga di ba sa exam? There's a changes and transformation o mga sitwasyon na movement na nangyari sa'yo. Advice. And the Ten of Swords. Naku. Bakit po, universe? Bakit po Ten of Swords ang advice nyo kay Virgo? Hala? Oh! My God, Galileo. Okay. Pwede ko pong, pwede nyo pong ipaalam sa akin to. Nako, eto na nga. Okay. You need to be aware. Rico, teka lang. Okay. Ang advice niya sa'yo, sabi ko muna yung nakikita ko may tao daw dito na gagamitin ka. Maring kilala mo na siya. Ang nakita ko dito, kilala mo na to Either anak mo, nakakausap mo na, maring ito is meron kayong pinag-usapan na related to a money, to a business, to a work, or maring matagal mo siya kilala, ganyan, o nakakausap mo na to, no? Na kailangan mong umiwas daw dito. Parang nakita ko na yan dati dito sa una pa lang, 'di ba? Ito yung apat na to, 'di ba? Kasi why? Andito yung eto na naman. Kita ko na naman siya. There's a corrupt. Ayan na. May 2 beses na to. 2 beses na yan lumabas. There's a corrupt. Kasi andito rin siya, 'di ba? Nakakausap mo na to. Baka iba dito nakakausap nito by internet, na very caring sa'yo, 'di ba? Maaring itong tao na to is nag-o-offer sa'yo, pero hindi ka makapag-desisyon, no? Hindi ka decide kasi nagja-jungling ka pa doon, 'di ba? If this situation is stable, mga gano'n, no? Ang nakita ko dito, maaring itong tao na to is nakakausap mo na siya by internet, maaring anak mo, o kaya kakilala mo, o there's a connection. Kumbaga, there's a connection. Maaring asawa mo, maaring ka-business partner mo man siya. Basta kung ang nakita ko ito, someone is corrupt, tao na makasarili, backstabbing, tao na user, or a gold digger, kuhanin mo lang yun sa'yo dun ito yung tao na, hindi ko alam kung may trabaho siya, o ito na talaga mismo yung trabaho niya. Kasi siya this person is not stable. Ganyan. Ang nakita ko, hindi siya stable actually. No? Yan, dito rin si Wheel of Fortune. Ibig sabihin, kung sino man tao na to, pinag-iiba ka niya ng direksyon. O, tao to na disloyal, unfaithful, walang pakialam kung may masasaktan siya o hindi. Kuhanin mo yun sa'yo doon. Tao to na bakit ganito tong impacto to? Very obsessed. May pagka-obsessive kasi siya sa pera. Baka ito yung nangungutang sa'yo.
Diba? O kaya kung sino man siya, baka ito yung nakita ko na parang may tutulungan ka o tutulong sa'yo. Pag-isipan mo maigi ha, bago ka magdesisyon dyan ng basta-basta. Okay, the advice is start a new horizon or start a new beginning in your life. Try to reminisce o balikan mo yung mga sitwasyon mo from the past situation na maaring naloko ka na sa money, no? O naloko ka ng mga tao na sa paligid mo. Trabaho man yan, kapatid mo man yan, anak mo man yan, karelasyon mo man yan, sa work mo man yan, niloko ka man sa money niyan. Try to reminisce it. And then, ano mo yun, i-adapt mo or ang tawag dito, i-embodies mo yung natutunan mo na yun, ngayon, sa sitwasyon mo. Kasi why? Meron kang wheel of fortune. Kumbaga, you have a knowledge dun sa sitwasyon na yun, na mga nangyari in the past. Eh, bakit mo pang gagawin ngayon? Diba? Oh. Kung dati is na-scam ka na. O bakit ka pa bakit hindi ka pa natuto dun sa nakaraan? O dati dati lahat ng pera mo, you're not stable. Dati yung pera mo is hindi ka nakapag-ipon. Isipin mo yun, i-embodies mo yung mga natutunan mo sa ngayon. Diba? Isipin mo, o di dapat ngayon, start a new horizon, start a new beginning, start a new cycle, na hindi ka na maging ganun, na katulad ng nakaraan. Baguhin mo yung dapat mong baguhin sa sarili mo. No? Pag-aralan mo munang maigi, o pag-isipan mong maigi lahat ng hakbang at lahat ng didesisyonan mo this time. O baguhin mo yung cycle ng buhay mo na hindi ka na katulad ng dati. Ganun. Ate, gigil match. Kasi ayoko kayong maloko. Alam mo naman na ngayon, diba? Alam niyo naman na mahal na mahal ko kayo eh. Arte ni ate, may gana. Mag-ingat kayo, basta mag-ingat kayo. May tao ko nakikita dito na medyo cold, no? Medyo ikaw, no? Maaring yung anak mo, kapatid mo, or karelasyon mo, baka cold siya, ganyan. O ikaw, cold. Cold ka pero deep inside, you have an emotions eh, no? Makimkimin ka lang talaga. Sa nakita ko dito. Basta maging matalino kayo. Maging matalino talaga kayo. Okay? Tandaan mo, you have a knowledge. Okay? Arigatou naman, sikat.